Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kaalakalan po naman, muli pong sinilalim sa yellow alert ang Visayas Grid. Ito'y nagtagal ng 1 oras mula po naman alas 3 ng hapon at naulit alas 6 ng gabi. Tinataya kasi ng National Grid Corporation of the Philippines na papalo sa halos 2,600 megawatts ang demand ng kuryente. Halos matatapatan po na yan ang higit na 2,900 na available capacity lamang. Kasunod nga po ng sunod-sunod na mga yellow at red alert, nakatakda pong tumaas ang singil sa kuryente ng iba't ibang electric cooperatives. Naglalaro pa rin sa 50 piso ang presyohan ng bigas sa Metro Manila. Ang lokal na special rice mabibili sa 56 hanggang 67 piso kada kilo. Nasa 51 naman hanggang 58 pesos ang kada kilo ng premium. Naglalaro naman ang presyo ng well-milled at regular milled sa 46 hanggang 55 pesos kada kilo. Pagdating sa imported na bigas, nasa 57 hanggang 65 piso kada kilo ang special rice. 50 hanggang 62 pesos naman kada kilo ang premium. Nasa 51 naman ang pinakamurang well-milled rice at 48 pesos sa regular milled. Samantala pa rin, wala pa ho yung 20 pesos na bigas. Nakikita ho naman na matagal pang pananatilihin ang mataas na interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nauna po sinabi ng Moody's Analytics na posible ho itong tabasan simula pa sa buwan ng Agosto. Pero nagbago po ang forecast dahil nga sa mahinang piso at mga banta sa inflation. Kailangan daw hong bantayan ng BSP ang galaw ng US Federal Reserve. Sa ngayon po ay nasa 6.5% ang benchmark rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin po, ang interest rates ay mataas pa rin. Pag uutang ka sa bangko, mataas po ang interest. Kung may pera ka na may papautang, wag dun sa 5-6, bawal po iyon. Hindi maganda yun. Ikaw, pwedeng maglagak sa bangko para sila ang magbigay sa iyo ng interest. Kung may pera pwede ba ka. 1,000 piso doon? 1,000? Saan? Sa maglagak ka, tapos magkaka-interest na? Sa Bombay. Eto mga kapatid, may go signal na mula sa Budget Department ang pagkuha ng mahigit 4,000 dagdag na tauhan ng DSWD para nga po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Mahigit 4,200 na project development officers ang kukunin ng DSWD para asikasuhin ang pamimigay ng ayuda sa mga benepisyaryo. Ayon sa DBM, kukunin sa pondo ng DSWD ang ipasusweldo sa kanila. Malaking tulong daw ito para makapagbigay ng karagdagang trabaho ang 4Ps habang tinutulungang makaahon sa kahirapan ang mga benepisyaryo. Posible po naman daw na maging mas mura ang mga e-bikes at electric motorcycles. Tinanggal na ho kasi ang taripa sa pag-aangkat nito hanggang 2028. Ito nga po'y alinsunod sa balak po ni Pangulong Junior na maging electric ang kalahati ng mga bumabiyahing sasakyan sa Pilipinas pagsapit ng 2040. Nauna pong inilabas ang Executive Order No. 12 kung saan nga po pansamantalang tatabasan o tatanggalin ang taripa sa e-vehicles pati ang mga baterya at parte na ginagamit para po dito. Alam nyo, nakapanayam namin taga-DOE nung isang araw, di ba? Ang ganda po ng batas ko, ikay mag-aangkat ng electric vehicle, full electric wala ka nang babayaran na excise tax. Alright? Okay. Pangalawa, wala ka nang babayaran na import duties. Di ba ang ganda? Opo. Pero bakit mahal pa rin? So bakit pa rin po mga kapatid ang iba nahihirapan? Kasi sa Bureau of Customs, may taripa pa rin yung mga taga-customs. Yun. Magkano ko yan? So dito, maaari sabihin natin na mas wala ka ng taripang babayaran kung ikay mag-aangkat ng electric bike, pero bayad ka pa rin tara. Tara lang ng tara. G.A.G.O. Yan ho ang kabalintunaan dito. Bayad ka pa rin sa mga korap sa customs. Anak sa parola. Ay, saan ba? Uy, teka, ka na naman eh. Tayo pala parang nagbabalita pa inaaraw-araw mo na naman sila. Nagbabalita pa. Nasa balita pa tayo. Mga kapatid. Ted Ted Filon at DJ Chat